Hello! Kumusta po? Kumusta po kayo mga kaibigan? Narito na naman po ulit tayo. Kumusta po ang ating mga kababayan na nandyan sa malayong lugar na patuloy-tuloy na nagsubaybay sa atin pong programa. Kumusta po kayong lahat at nawa ang bawat isa sa inyo ay nasa maayos na kalagayan sa mga oras na ito. At welcome po kayo dito sa atin pong programa, Free Online Values Formation Lessons. No? Nawa kayo po ay matuto sa atin pong pag-aaral, tuloy-tuloy na pag-aaral. Ngayon po ay 4th quarter na. No? Ito po ang inyong lingkod pala, si Kim Di Magnaong. Magpatuloy tayo sa 4th quarter, Lesson 1. Ano po? At bago po tayo tutuloy doon ay paki-subscribe po ang ating channel, Angels Community Services. Subscribe at paki-click ang notification bell at paki-share. Yan. Okay. So mag-pray po tayo para sa pagpasimula. Dakila at mahabaging Diyos ng tahanan sa mga langit, Panginoon, sa pagpatuloy po ng aming pag-aaral ngayon, amin pong pinasalamatan kayo sa inyong kabutihan sa amin. Pinasalamatan po namin ang iyong panahon na ibinigay. At sa pag-aaral po namin, amin pong hinihiling ang iyong banal na Espiritu na siyang manguna sa bawat isa sa amin. Na siyang magpaintindi at magturo upang aming maunawaan ang inyong pong aral. Salamat po, Panginoon, sa pagligtas sa panalangin. Patawad po sa pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ngayon po ay September 27, ang pagbagsak at ang baha. Yun ang topic natin ngayon, mga kaibigan. Mga kaibigan, halos sa bawat bata sa paralan ay narinig ng kwento tungkol sa isang mansanas na bumagsak sa ulo ni Isaac Newton at Viola. Natuklasan ni Newton ang gravity o grabidad. Kung totoo man o hindi na nahulog ang mansanas sa kanyang ulo ay hindi na mahalaga ang punto yon. Sa halip, ang mansanas sa kanyang ulo ay hindi mahalagang kundi ang punto ay mahusay na pananaw ni Newton. Hindi rin niya natuklasan ang grabidad, ang sinumang nahulog at nalaman ang tungkol sa gravity. Ang mahalaga ay maunawaan na ang parehong pwersa na nagpabagsak sa mansanas, yung gravity, ay ipinanatili rin ang buwan na iniikutang. Yung gravity na yon ay pinanatili din katulad din ng buwan na umiikot sa paligid ng mundo. At yung mundo naman ay umiikot sa paligid ng araw. At iba pa. Ano po? Mahalaga ito sapagkat sa libu-libong taon, maraming tao ang naniniwala na ang mga batas na namamahala sa kalangitan ay naiiba sa mga batas na namamahala sa mundo. Ipinakita ni Newton na mali ang paniniwalang ito. No? At bagaman ang kontribusyon ni Newton ay sa bahagi ng natural na batas, ang parehong prinsipyo ay totoo sa moral na kautusan. Ang parehong kalayaan, ang kalayaang likas sa pag-ibig ay humahantong sa pagbagsak ni Lucifer mula dyan sa langit, ay humantong din sa pagbagsak ng sangkatauhan sa mundo. So yun pong pagbagsak ng mansanas ay totoo dahil na-discover yung gravity. Ano po? Hindi ibig sabihin yung totoo yung mansanas na bumagsak, hindi natin sure, pero yung batas sa gravity ay totoo po. Na kung saan, dahil doon umiikot yung buwan sa mundo at ang mundo umiikot naman sa araw. Sa kaparihas na pagbagsak, sa salitang pagbagsak, ay bumagsak din sa lupa itong si Lucifer mula sa langit. Humantong din sa pagbagsak ang sangkatauhan dito sa mundo dahil dito siya bumagsak. Ayan.
So, ang talata po nating babasahin ngayon ay mula sa Genesis. Ano po? Genesis 2, chapter 16 at 17. Ano po? Verses 16 and 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki at sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Yan. At ang isa pang talata ay sa Genesis 3, 1 to 7. Yan. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinmang mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat, verse 3, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kang kakain niyaon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo mamamatay. Verse 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain, niyaon ay madidilat ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Verse 6, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, at nakalulugod sa mga mata, at ang kahoy na mananasa upang magpakapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. Verse 7, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi. Ayan. So, ano po? Paano ang talatang ito tungkol sa mga perpektong tao sa isang perpektong kapaligiran na nilikha ng isang perpektong Diyos ay naghayag din ng makapangyarihang katotohanan tungkol sa kalayaan na likas sa pag-ibig. Matapos ang pagbagsak, ang mga bagay ay napunta mula sa masama patungo sa mas masahol pa. Hanggang sa puntong sinabi ng Panginoon tungkol sa sangkatauhan na ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. At kung ang kanilang mga pag-iisip ay masama, tiyak ng kanilang mga kilos ay gayon din hanggang sa lubhang napakasama na ng mga bagay, kaya winasak ng Panginoon ang buong mundo. Sa pamagitan ng baha, sa isang diwa ay nagbibigay sa sangkatauhan ng pagkakataong muling magpasimula, isang uri ng pangalawang paglikha. Gayunpaman, gaya ng ipinakita sa kwento ng Tore ng Babel, yung Genesis 11:1-9, ang sangkatauhan ay tila hangad na salungatin ang Diyos. Nang bahagyang natapos ang tore, ang isang bahagi nito ay inokupa nila bilang tirahan ng mga tagapagtayo, ng mga workers. Ang iba namang mga bahagi na ay nilagyan nila ng magandang inayos at pinalamutian ay itinalaga sa kanilang mga Diyos-Diyusan. Nagdiwang ang mga tao sa kanilang tagumpay at pinuri ang mga Diyos na mga pilak at ginto na itinatag ang kanilang sarili laban sa tagapamahala ng langit at lupa. Sinulat ni Ellen G. White sa Patriarchs and Prophet, page 119. Kaya naman, bukod sa ginulo ang kanilang wika, ikinalat ng Diyos ang nagkasalang lahi sa ibabaw ng lupa. Yan. So, ano daw po? Sinabi po dito na noong sobrang sama na, no? Ang tao ay ano po?
winasak ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha. Yan. Kaya mula noon ay naglikha ng pangalawang paglikha ang Panginoon. Yan. Ngunit ang nakita natin sa kwento ng Tore ng Babel na ang mga tao ay lumalaban sa Panginoon. Anong ginawa nila? Kahit nangako ang Panginoon na hindi na magkaroon ng baha sa pamamagitan ng rainbow, anong ginawa nila? Nagtayo sila ng tore, yung Tore ng Babel, na mababasa natin sa Genesis 11:1-9. At yung tore na ito ay tumaas ng tumaas, at dahil dito, hindi rin naman gusto ito ng Panginoon kasi ito ay paglaban. Rebellion ito sa Panginoon. Kaya winasak ito ng Panginoon, ginulo ang kanilang wika at ikinalat ng Diyos ang nagkasalang lahi sa ibabaw ng lupa. Yan. Okay, so doon po natapos ang ating pag-aaral at sa pagtatapos, alalahaning mabuti ang iyong mga naisip sa buong maghapon. Ano ang itinuro rito sa iyo tungkol sa katayuan ng iyong sariling puso? Yan. Ano ang katayuan sa ating sariling puso? No? Mga kaibigan, makikita natin na nahulog si Satanas at ginulo niya ang mga tao. Inudyukan niya na magrebelde sa Panginoon at nagrebelde nga ang mga tao. Winasak sa pamagitan ng baha. Naiwan lang ang ilan, 8, pamilya ni Lolo Noe. At pagkatapos noon, gumawa naman sila ng pagrebelde at winasak yung kanilang tore at winasak sa ating sarili. Mga kaibigan, ano ang mabuti nating iniisip sa buong maghapon? Ano ang tinuro sa atin itong aral na ito? Yan, pagbulay-bulayan po. Okay, so maraming salamat po mga kaibigan sa inyo pong pakikinig at nawa natuto po kayo. Kaya tayo po ay magkaroon ng closing prayer. Dakila at mahabaging Diyos, Panginoon, salamat po ng marami sa mensahe na inyo pong sa aral at mensahe na inyo pong itunuro sa bawat isa. Nawa ang mga bagay na ito ay matuto kami at kami ay magkaroon ng mga karagtagang aral na amin pong natutunan at makatulong sa amin pong pamumuhay bilang Kristiyano at pamumuhay dito sa aming komunidad. Salamat po Panginoon sa pagdinig sa panalangin. Sa pangalan po ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Okay, mga kaibigan, sa muli ay pakisubscribe po ang ating YouTube channel, Three Angels Community Services, at paki-click ang notification bell at paki-share. Okay, muli maraming salamat. Bye-bye. Ingat po.